Mga kababayan, ngayong araw po ng Sabado, July 11 na po 2026. Meron po tayong pinaka-latest na weather update sa lagay ho ng ating panahon. Pero bago ho tayo magpatuloy, huwag niyo pong kakalimutan na i-like, i-subscribe at i-share po ang ating YouTube channel. Maraming salamat po. Ang Typhoon Inday po ay lalabas na ng ating Philippine Area of Responsibility ngayong hapon po ng Sabado. Pero patuloy po nitong pinapalakas ang epekto ng habagat o southwest monsoon sa may kanlurang bahagi ho ng ating bansa. Ngayon, aalamin natin kung may panibagong bagyo ba na paparating sa mga susunod po na mga araw. Sa pinaka-latest update po na inilabas ng Pag-asa, alas 2 sa madaling araw ngayong Sabado ho ay huling namataan etong bagyong Inday na meron pong lokasyon na 485 kilometers northeast of Itbayat, Batanes. At lalabas naman ngayong alas 2 po ng hapon po ng Sabado, 605 kilometers east of Itbayat, Batanes. At ito ay nasa labas na ng ating Philippine Area of Responsibility. Bagamat lalabas na ito ng ating Philippine Area of Responsibility, hindi pa rin ito inaalis yung posibilidad na magpaulan pa rin ito sa extreme northern Luzon. Sa ngayon po kasi ay meron pa rin tayong tinatawag na heavy rainfall warning. Meron pa rin mga lugar na nakataas sa wind signal number 1. So alamin muna natin yung ibang mga lugar and then isusunod natin yung mga lugar na apektado ng heavy rainfall warning dulot po ng habagat o southwest monsoon. Ngayon po unahin natin from signal number 2 nasa signal number 1 na lamang po mga kababayan ko ang ilang bahagi po ng Batanes, ang Babuyan Island, there is po ng mainland Cagayan, Isabela, Apayao, northern portion po ng Abra. Kasama rin po ang ilang bahagi ng eastern portion po ng Mountain Province, eastern portion po ng Ifugao at Ilocos Norte. At habang papalayo po ng ating Philippine Area of Responsibility, ngayong araw po ang bagyong Inday unti-unting ibababa o mawawala ang warning signal sa mga lugar ho na aking binanggit. Ang direksyon ngayon ng bagyong Inday ay papunta po sa Ryukyu, Japan, dito po sa Taiwan, and then mas mataas ang tsansa maglandfall yan sa bansang China. Ngayon, isunod naman natin ang mga lugar po na apektado ng habagat o southwest monsoon, which is etong habagat ay patuloy na pinapalakas pa rin ng bagyong Inday kahit ito ay papalabas na ng ating Philippine Area of Responsibility. Sa inilabas po na heavy rainfall warning po ng Pag-asa, meron po tayong inaasahan po na heavy to intense rain ngayong hapon po hanggang sa linggo po ng hapon na meron pong 100 to 200 mm sa dami ho ng pag-uulan sa may Occidental Mindoro at sa may Antique. Meron naman pong moderate to heavy rain sa merong 50 to 100 mm sa dami ho ng pag-uulan sa may Zambales, sa may Bataan, Metro Manila, sa may Rizal, Cavite, Bulacan, sa may Pampanga, sa may Laguna, Batangas, Oriental Mindoro, Romblon, Palawan, kasama rin pong Aklan, Capiz, Iloilo, ang Guimaras, kasama rin ang Negros Occidental, Negros Oriental, Zamboanga del Sur, Lanao del Norte at Lanao del Sur. Ngayon kung makikita nyo sa ating monitoring screen, nakikita nyo matindi ang naging epekto ngayon ng habagat o southwest monsoon sa ilang bahagi o kanlurang bahagi ho ng ating bansa na hindi naman yan ibinigay ng bagyong Inday. Ang bagyong Inday kasi hindi ho talaga masyadong naramdaman yung epekto, Actually, pinakamataas na po yung signal number 2 at sa extreme northern Luzon pa. Pero itong bagyong Inday, nasa Philippines silang kasi siya, Kaya yung iba sinasabi, paano daw naging malakas na bagyo ang bagyong Inday na hindi naman nagpaulan sa malaking bahagi ho ng ating bansa. Hindi naman po porket ito'y hindi nagpaulan o hindi tinamaan ang ating Philippine land, mas mahinang bagyo na. Actually, malakas po talaga yan. Ipagpasalamat na lamang po natin dahil nag-record po ito at hindi po direktang naglandfall. Ngayong hapon din po ng Sabado hanggang bukas ho ng hapon, meron pa rin po tayong inaasahan na 100 to 200 mm sa dami ng pag-uulan sa may Occidental Mindoro, Zambales at sa may Bataan. Moderate to heavy rains ang aasahan pa rin na meron 50 to 100 mm sa dami ho ng pag-uulan. Diyan po sa may La Union, sa may Pangasinan, Benguet, Tarlac, Pampanga, sa may Bulacan, Metro Manila, Rizal, Cavite, Laguna, Batangas, Occidental Mindoro, Romblon, Palawan, Antique, Capiz, Iloilo, Guimaras at Negros Occidental. Same lang sa mga lugar na binanggit ko, kaya po maging alerto at maging handa tayo. Yung dami ng mga pag-ulan na binanggit ko ay sapat para ho magpabaha sa mga low-lying areas, lalo na po sa mga crowded places, yung mga lugar na talagang hindi maayos sa mga drainage. Kaya po ngayon,
linisin natin ang ating kapaligiran, itapon ng mga basura sa tamang tapunan. At gayon din, no, yung mga low-lying areas, pwede kayong lumikas kapag mayroong mga heavy rainfall warning na nakataas po sa inyong mga lugar. Ngayon, dahil marami nagtatanong, no, sabi sa atin kung Kuya Francis, meron bang panibagong bagyo na susunod pagkatapos pong lumabas ng bagyong Inday sa ating Philippine Area of Responsibility ngayong araw po ng Sabado. Dinouble check po natin yan sa tinatawag po natin na Tropical Cyclone Threat Potential ng Pag-asa. At nakita natin may panibagong sama ng panahon na madedevelop o mabubuo sa may bandang silangan po ng ating bansa. Bagamat yun po ay nasa tinatawag natin na low chance ang category na low pressure area para maging isang tropical depression, pinapangambahan natin na kapag ito lumapit sa ating PAR ay palakasin ito ng habagat, no, or ang habagat ang magpapalakas diyan sa LPA na yan na low chance ang category. At yung pagitan naman ng July 16 hanggang sa July 22 by next week pa po yan, no, lalapit itong sama ng panahon o banta ng LPA na low chance ng category para maging bagyo sa ating Philippine Area of Responsibility. Bagamat hindi ito nakikitang magiging malakas sa bagyo tulad po ng bagyong Inday o Typhoon Inday, ay patuloy naman itong hahatakin ng habagat o ng southwest monsoon sa may kanlurang bahagi ho ng ating bansa. Kaya nga ang sinasabi natin, ngayon pong month ng July, inanunsyo na ng Pag-asa na sa 2 hanggang sa 4 na bagyo ang posibleng mabuo po sa ating Philippine Area of Responsibility. Pero hindi po lahat ng mga bagyong papasok po ngayon month ng July, no, sa ating Philippine Area ay hindi po malalakas, no. Merong mahina tulad ng bagyong Henry and then naging malakas itong Typhoon Inday. Ang inaasahan na susunod na bagyo ng tatawagin bagyong Josie kapag nakapasok na sa ating PAR o Philippine Area of Responsibility ay magiging mahina ang kategorya ng bagyo. Kapag mahina po ang kategorya ng bagyo, usually yan ay tumatawid sa ating Philippine landmass o sa ating kalupaan. At yung mga mahihinang bagyo, mas maraming ulan ang ibinibigay nito o idinudulot sa mga direktang lugar na naaapektuhan ito. Bagamat maraming ulan, mahina ang hangin. Ang mga super typhoon naman, malakas na hangin ang ibinibigay pero kakaunti lamang po yung dami ng ulan na idinudulot nito. May mga nagtatanong sa akin kung ano-ano ba talaga ang mga kategorya ng bagyo para malaman din, no, ng mga kababayan natin. Ang mga bagyo ho kasi nagsisimula sa pagiging tropical depression, which is ang Category 1, Tropical Storm pangalawa, Severe Tropical Storm pangatlo, Category 3, Typhoon Category 4, at yung pinakamalakas natin, yung Category 5, which is ito pong Super Typhoon Category na tinaglay nito nga pong bagyong Inday. I-explain ko sa inyo na mabuti at mabilis at kung bakit natin hindi naramdaman ang epekto po, no, ng bagyong Inday. Ngayon kasi, no, meron tayong tinatawag na pinakamata ng bagyo. Makikita nyo naman sa ating screen. Yun yung pinakamalakas. Nandun po yung pinakabugso, yung pinakalakas ng hangin. Kung anong kategorya yung bagyo, mararamdaman talaga. At nililinaw ko sa inyo, pag super typhoon, umaabot talaga yan ng 200 hanggang 300 km per hour, yung pinakamalakas na talaga. Pero kapag yung traffic extension lamang ng kanyang hangin ang dumadampi sa malaking bahagi po ng ating Philippine landmass, mahina po yung epekto, no, mahina. Kaya nga yung sinasabi ng mga kababayan natin, mukhang nagkakamali yata ng forecast ang Pag-asa, pati yung forecast system na ginagamit natin, nagkakamali. Hindi ho, malakas naman talaga yung bagyo pero hindi kasi ito nagkaroon ng direktang landfall po sa ating Philippine landmass o sa ating kalupaan, no? Ang mga bagyo kasi nanggagaling usually sa may bandang silangan at yan po ilalapit sa Eastern Visayas, yung malalakas nagre-rekurba pa North Luzon, padiretso po sa may Central Luzon at sa dulo sa may extreme Northern Luzon. Ngayon, aalamin natin yung ilang mga detalye. Nung nakaraan kasi, no, ay nakaranas tayo ng sobrang maalinsangang panahon. Ganito po ang nangyayari sa senaryo natin. Tulad ngayon, malakas ang habagat. Ito ay mataas ang tsansang hihina kapag wala pong bagyong pumapasok sa ating Philippine Area of Responsibility. Mangyayari yung tinatawag natin na monsoon break. Kapag pumasok na yung monsoon break, papasok naman o magkakaroon naman tayo ng easterlies o malinsangang hangin na nanggagaling sa karagatang Pasipiko. Ang easterlies naman ay nagbibigay ng mga localized thunderstorms, lalo na po sa hapon at sa gabi, at yun po talaga ay delikado at hindi po natin pwedeng baliwalain. Ngayon, bigyan ko kayo ng mga paalala para din yung mga kababayan natin alam ang gagawin. Tulad po nito, papalabas na
ng ating bansa ang bagyong Inday o Typhoon Inday, pero magkakaroon ito ng kasunod na epekto dahil pinalakas nito ang habagat o southwest monsoon. And then ang susunod, panibagong sama ng panahon na manggagaling sa silangan, pero hindi yun magiging malakas, no? Ayon sa forecast track sa Advanced Weather System and sa Tropical Cyclone Threat Potential, hindi magiging super typhoon o malakas po na bagyo. Mahina lamang, pero ang tendency dahil sa habagat ay aktibot, malakas, pwedeng lumakas yun o mangyari yung rapid intensification. Kaya lagi pa rin kayong mag-antabay sa lagay ho ng ating panahon. Dito kay Kuya Francis, umaga pa lamang, talagang gumagawa na tayo ng update sa lagay ho ng ating panahon. At iisa-isahin ko kayo na bigyan ng paalala. Mga senior natin dyan, mga nanay, lahat po na nagko-comment, binabasa ko po talaga yan. Pangalawa, yung mga low-lying areas tulad ho ngayon, ito pong habagat o southwest monsoon, inaasahan nasa 1 hanggang 2 linggo ito magpapaulan sa kanlurang bahagi ho ng ating bansa, especially dyan sa kanlurang bahagi po ng Visayas, kanlurang bahagi po ng Mindanao at ng Luzon. Dahil nga po lumalawak yung sirkulasyon ng hangin nito sa paghatak ng typhoon na Inday, kaya mas nararamdaman. Pangalawang paalala na lagi ko sinasabi, ready pa rin natin ang ating mga go bags, emergency kit kung sakasakali pong mas lumakas ang epekto ng habagat o southwest monsoon. Ngayon mararamdaman natin ang kaibahan ng habagat sa malalakas na bagyo o super typhoon. Ang super typhoon kasi pag nasa katubigan talaga yan, hindi natin mararamdaman yan. Yung extension ng hangin, kakaunti ang epekto kasi merong warning lead time. Pagka signal number 1, meron po 36 hours na warning lead time, no? Pagka tinatawag naman natin na signal number 2, 24 hours na warning lead time, hindi automatically mararamdaman. Pero pag habagat, kapag yan ay bumugso at nadikita ng mga lugar sa kanlurang bahagi ng Pilipinas, automatically makakaranas po ng mga pag-uulan. Kaya nga itong habagat, ay akala natin talagang malabagyo ang nagiging epekto. Ito pa, yung mga kababayan natin na nakatira malayo po sa mga city, sa mga syudad, mag-imbak at mag-stock po tayo ng pagkain. Natatagal po ng pang ilang araw, no? Damihan na natin kasi itong habagat, magtutuloy-tuloy ang mga pag-ulan. Do pag habagat, mahina naman ang hangin pero maraming ulan ay binibigay. Dahil nasa yellow warning, orange warning at red warning po tayo sa heavy rainfall warning dyan sa kanlurang bahagi ho ng ating bansa. Isa pang paalala ho mga kababayan, lagi kong sinasabi to, no? Sa parte ng Metro Manila, yung mga low-lying areas, sa Eastern Visayas, sa silangan po ng Mindanao, linisin po natin yung mga lugar natin sa mga basura. Kasi kapag maraming basura at mga plastic na nakakalat, ang tendency, mabilis po ang pagbabaha o pagflow ng baha. Kapag nagkaroon ng baha, matagal humupa dahil sa mga nakabarang plastic. At panatilihin nating malinis ang kapaligiran. Ito pa po, isang paalala pa na sinasabi ko na dapat yung mga importanteng gamit, mga dokumento at papeles, ilagay natin sa lugar na hindi mababasa. At kung may second floor kayo, pwede ho ninyong ilagay doon para safe po ang mga gamit natin. Ito pa po mga kababayan, napaka-importante nito. Ipanalangin natin sa Panginoon na wala pong sumunod na malakas na bagyo. Etong habagat, okay pa eh. Ito ay more on maraming ulan lang, pero mahina yung hangin. Ang isang bagyo kasi, malalakas na bagyo, nakakatakot dyan yung life-threatening talaga na lakas ng hangin na talagang nagpapaangat ng mga bubong, sumisira ng mga puno, marami. Delikado ho talaga. Ang habagat kasi ulan-ulan lang talaga yan and madalas yan sa hapon po at sa gabi ang mga pag-uulan po na ating aasahan. Ito po, maraming nagtatanong sa akin kung bakit daw ba hindi ganoon kalakas itong Super Typhoon Inday na naka-apekto sa ating Pilipinas. Dahil daw po ba yon sa El Nino na naging update ng mga nakaraan? Eto po, no, hindi po dahil sa El Nino o banta ng El Nino kaya naging mahinang epekto po ng Typhoon Inday. Ang Typhoon Inday kasi hindi talaga siya nagkaroon ng direktang paglandfall. Nasa Pilipinas siya. Same po sa nangyari doon sa typhoon o Super Typhoon Francisco. Actually, dalawang Super Typhoon na tayo ngayong 2026. Yung Super Typhoon Francisco at ito pong Super Typhoon Inday. Parehas po yung nag-record. Parehas na parehas po yung kanilang direction. Kaya nga po dapat ipagpasalamat ho natin yung ganung pangyayari. So ngayon, i-summarize natin. Ang pangunahing weather system natin, ito pa rin pong habagat o southwest monsoon na nagpapaulan sa kanlurang bahagi ho ng ating bansa. At ang bagyong Inday, Typhoon Inday, palabas na.
ngayon pong araw po ng Sabado. Pero pagdating po ng linggo po ng madaling araw, mararamdaman pa rin yung extension ng kanyang hangin sa parte po ng Batanes, dyan sa may extreme northern Luzon. May susunod bang bagyo? Sa ngayon, wala pa namang nakikitang susunod na bagyo, pero may panibagong sama ng panahon sa may bandang silangan na kailangan po nating i-monitor kada oras dahil mataas ang tsansa kapag lumapit yon sa ating Philippine Area of Responsibility ay palakasin siya ng habagat o ng southwest monsoon. Muli mga kababayan, ito muna ang ating pinaka-latest na update sa lagay ng ating panahon. Lagi kong pinapaalala, mag-ingat po tayo. Saan man tayo pumunta, magdala po tayo ng payong, jacket, kapote, panlaban ho sa mga biglaang pag-uulan. Maraming salamat at God bless po sa inyong lahat.